Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo sa kaganapang nangyaring championship sa katatapos lang na Global Chess League sponsored by Tech Mahindra na ang champion ay mag-uuwi ng $500,000 US. Ilang milyong peso sa atin yon. Okay, sa kupunan between PBG Alaskan Knights at Tribeni Continental Kings. Board 1 ng Tribeni, Firouzja. Board 1 ng PBG, Anish Giri. 2 matches po ang i-analyze natin dahil dalawang salpukan sila at sa first match, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung naging total score nila sa match. Ang ginawa ni Firouzja, nag-Knight C3. Ayan na naman po si Knight C3. Pauso ni Firouzja talaga. D4, D5 at pinasok ang Jubaba system. C5, nag-apply kagad si Giri ng nakakailang na pressure at nag-E3 para ma-maintain lang. Dito po kasi, baka iniisip nyo, Coach, libre yung pawn, bakit ba hindi kinakapture yan? Madali lang kasing mabawi yan. Pagtira ng E6 later on, o kaya, meron kasi tumitira niyan eh. Yun nga lang ang problema dito, yung mga talo ng Knight B5 tapos Knight C7. So, meron ding tumitira ng Knight C6 tapos mag-E5 hanggang sa mabawi yung pawn. Sa madaling sabi po, yan ay gambit. Kaya hindi pinapansin yan. E3 lang para manatiling solid ang D4. Kumapture sa D4, capture, and A6 para agapan kagad ang nakakailang na lundag ng Knight papunta doon sa C7. Yan ang nakakailang na paparating dyan eh. Knight F3, Knight C6 at imbis na bigyang pagkakataon ang isa pang bishop na dapat ma-develop, nag-improve lang ng Knight. Interesting. Nag-E6 para pakawalan ng development naman ng Dark Square Bishop at gumastos pa ng isang tempo dito si Firouzja. Kasi itong bishop kung tutuusin, isang bishop E2 lang makaka-develop na eh. Pero dito, gumastos pa. Gusto fiangketo. Bishop D7, Bishop G2, kumapture, capture, Knight G8, and nag-H4. Ayan, medyo mekus-mekus na po. Halo-halo na ang application ng ideas. Para namang Kia ang datingan kasi naka-H4 tapos yung bishop nasa F4. Halo-halo eh. Nag-Rook C8, Castle, Knight E7, H5 para hindi maka-activate yung Knight, nag-H6, and Knight E2. Yan ang novelty sa laban na ito. Dahil ang old line ay Rook E1. Knight E2, Knight C6, ayun na bad mo ban si Giri. Dapat daw po ang tira ay G5. Yan na pala. Pag inenpasan capture, Knight takes and then may threat pa sa bishop. Ayun, pero dito nag-Knight C6, C3, Bishop E7, yun, maneuver. Saan pupunta yan? D3, B5 at nag-A3 para walang panggulong B4, nag-A5, Queen G4, threatening, Bishop takes pawn, ilag syempre, at nag-Rook E1. Develop and additional support sa pawn. Nag-F5, aba, nainip pa dito, black, baliktad ah. Bad move na naman, dapat daw po Bishop E8. Tsaga-tsaga lang, abang-abang lang. Si Giri pa naiinip eh. Nag-F5. Inenpasan capture, good decision, Bishop takes, at nag-Bishop H3. Bakit po good decision? Kasi yung tore nandyan na may target sa pawn. So hindi makatulak, yun ang purpose ng Bishop H3, kakapture ng Bishop pag tumulak. Kaya nag-Queen E7 muna. Aba, talaga nga naman, oo, matindi talaga tong si Firouzja. Takes. Nag-D4. Nagpaka-practical naman dito si Giri. Kasi kung ang gagawin po is Rook, D8, mababaliwala, magbi-Bishop C7 lang. At kung talagang paninindigan ang pagka-quality up, magbi-Bishop takes. Pero pwede na ba to? May Knight E5 pa. Or Bishop takes, ayan. Grabe, no? Understanding na yan sa malalim na natatanaw sa endgame. May Knight F4, Knight G6 pa, mga ganun. Kaya ginawa ni Giri, nagpaka-practical na siya, nag-D4, kinapture ang tore, capture, and Knight takes. So, one pawn up dito, si Firouzja, Rook D8, Knight E5, in exchange, ayun na, bad move. Na pressure eh, dapat daw po, Knight B3 muna. Ano kung chumek doon, meron din namang nakahanging threat sa Rook A1. Ayun. O pero, nagmadali, kinapture kagad, capture, Rook D5, Rook E1, Knight C6, Bishop C7,
Rook takes, pero may rook c1. Mapapaalis ang knight at makukuha yung pawn sa a5. Knight d4, bishop takes a5, rook f5, and rook c7. Yan ang malakas. Intending to play bishop c3 to attack the g7, mga kamatyas. Nag-rook d5, bishop c3, king g8, and rook b7. Another precise, accurate, strong move by Firouzja, threatening to capture the knight, and rook takes b5. Two connected pass pawns po. Ayun, king f3, intending to play king e4. Ayun, wala, mapapaalis talaga eh. F4, naku, magpupush F5 na yari. Ayun, ang mabigat doon. Check. King F2, H5 para makapanggulo. Pero nag-king E2 lang. Rook D5 and F6. Dito po ay nag-resign na si Giri. What a powerful attack by Firouzja. Ang plano po is to play F7, King F8, may bishop B4 na sundot. Talagang olats na. At ang naging score nila sa first match na ito ay 9-7 in favor of sa team nila Firouzja. Ngayon lang nataluhan ng team itong sila Giri championship pa. Na pressure, 9-7. Dako tayo sa kanilang match 2. Sila uli ang i-analyze natin. Then sasabihin ko po sa inyo kung ano yung naging total score nila sa final match 2. White naman this time si Giri, nag-E4, C6. Ayan na si Caro-Kann. Caro-Kann player talaga yun si Firouzja eh. Okay. Main line. H6, castle, knight D7, yan talaga yan. Pag advanced variation, mukhang masikip ang galawan ng black. A6, knight C2, maneuver, papunta sa E3, nag C5, o di parang French defense na, no? Kumapture sa C5 para magkaroon ng vacant square sa D4 at magamit po yung knight sa C5. Knight C5, bishop E3, bumalik, ayun, novelty. Ngayon pa lang naganap yung balik na yun. Usually po ginagawa dito is knight C6, may suporta na rin ang knight, at bishop takes knight. Ayun, yan ang mga tiers na nagawa na. Pero yung balik, yun lang, bagong idea ni Firouzja. Knight CD4, G5. Ayun, para maka-atake sa king side. Nag C4, bishop G6, H4. Ayun. Ito na naman si bad move ni Giri. Unang game nila, daming bad moves. Ngayon, ito na naman, no? Sa kagustuhan bumasag. Pero ang accurate move po is, talaga, may ganun na? Ano? Pag kumapture may knight D4. Grabe kalalim na yan, Malalim. Pag gumanon, capture ulit. Ganon. Check. Bishop F7. May ganon. Naku po, grabe. Pag kinapture, mamamatchas pa yan, no? Oo. So, lang mga puti dyan, mga kamatyas. Lalim naman ng ganong line. Pero ang ginawa kasi is H4. D takes C4. Takes. Bishop G7. And nag-bishop takes C4. Okay? So, medyo delikado lang ng konti ang king dito ni Giri kasi hindi pa nagkakasling ang black. Nandyan pa ang tore. Knight takes E5, Queen E2. Ayun. Grabe na to Knight takes bishop, Queen takes, Rook C8, Queen B4, Queen D7. Okay? Di pa makapag-castling si Firouzja. Kahit gustuhin man niya kasi mabibitin kasi yung knight So, nag-Queen D7, Rook Fe1, Knight D5, and the Queen A3. Bishop F8, Queen B3. Bishop G7 at nag-Queen A3. Ayun, pabalik-balik. Mukhang payag na yata sa tabla. Bishop G7, pero nag-iba si Giri. May sugat pa yung kanyang pagkatalo kay Firouzja, kaya gusto niyang bumawi. Play on! Ayaw niya ng tabla. Capture. Nag-King to F8. Para iwas na sa mga delikado sa e-file. Pumatong ng tore, King G7 lipat, and the Queen F3. Ayan, so with the idea na nakikita ko na mag-sacrifice ang knight dyan, tapos may mga check. Rook H5, pero medyo hilaw pa to, no? Knight E2, ayun, lilipat, pupunta sa G3. F6 na double, kinapture na yung knight. So may bitin doon sa pawn. Capture, bitin. King H7, check muna. King G8, Knight F4, double. At nag-Queen E4. Sacrifice Queen. Pag kinapture,
Hindi pwede mga kamatsas merong sundot sa ilalim. Nag-rook D1, rook H7, pang pataboy. Queen F6, threat ang bishop, bishop F5, and nag-bishop to H6. With the idea to play rook D8, exchange, paki-imagine nyo po King F7, then may Queen F8 matchas. Rook F7, Queen G5 checking H7, at nag-Queen H4. Oh, grabe, mga application lang ng pressure ni Giri. Oh. Takbo uli ang King, check ulit, at nag-E5. Ba, this time, ang nag-iba naman si Perusia. Ayaw mo ng tabla kanina, parang ganun, ano? So, nag-F3 dito si Giri, yun lang, blunderacious counterplay. Dapat daw po ang tira is bishop to G7. Pag kinapture yan, knight to E6 check. Pag kinapture to, queenless eh. So, obligado, pag nag-king G8 ba? May check doon. Capture, king H7, knight G5. Madodouble, kuha ang reyna. So, dito ang binigay, king G6, pero tabla lang. Check. Dito, queen H5 check, king G8, queen G5 check. Tabla mga kamatsas. Okay? Grabe. Lalim pala nun. Pero nag-F3, queen C2, good move. Yun lang. Nakadikit sa tore, tapos hanging yung knight. Nag-rook D6, kinapture, capture, king G8, yun lang. Rook H6, nako, threatening. Rook G7, threatening matchas. Bishop G3, queen C1 check, and the king H2. Rook C6, yun lang. Naka-recover bigla si Giri. Dapat daw po is queen to G5. Wala namang dapat ikabahala sa check. Aangat lang, suportado ang tore. Oo nga, no? Queen G5, oh, halos protected ng lahat. Pero, balik tayo, nag-rook C6, Queen D8 check. Ayun, dapat naman daw ang tira. Check lang. Dito, Queen H5 check, Bishop G6, Queen D5 check, Rook E6, and Queen D7 check, Rook E7. Magpe-perpetual check. Tabla. Pero balik tayo sa check. King F7 check, Bishop E6 check, King F8 check, harang, Queen H4. Tamang placing lang. Placing. Pwesto-pwesto lang. Rook G6. Another bad move by Firouzja. Sa bagay, wala na po siyang oras. Si Giri ay may 4 minutes pa mahigit. Dapat daw is Queen G5. Kahapon pa yung Queen G5 na yan. Pero balik tayo sa Rook G6. Check. King F7. Check. King F6. Queen D6 check. King F7. Check. King F6, Bishop H4 checking. E5! Ayun mga kamatsas. Biglang nag-blunderacious dito si Firouzja na dapat ang tira ay Rook G5 lamang. Equal. Hindi kayang tibagin sa dami ba naman ng pesang nakapalupot. Kulang na ang galamay ng puti rito. Pero ang ginawa po is E5 ang pinuntahan. Boom, Rook H5. Resign po dito si Firouzja. Bakit? Only move is to cover. Pero kakapturin lang po ang rook. Hindi makaka-capture kasi nakapin. So, kita na kagad kumbaga parang... pero dapat pinagawa pa niya, no? Sa atin dito, baka pagawa pa yan eh. 'Di ba? Pero sa kanila, pagka ganyan, wala, nire-resign na nila. Parang very obvious sa kanila na may capture doon. No? Pero medyo abstract pa rin yan, ha? Malay mo, itong capturein, di ba? Oh, sayang naman. Nag-resign si Firouzja kagad. Pero ang naging score po nila in favor of Team Triveni Continental Kings, panalo pa rin po sila Firouzja sa score na 13-9. Kaya very big congratulations sa team nila Firouzja. Bagamat after double round robin elimination, pangalawa lang sila. Medyo nakipag-gitgitan pa nga sa team nila Magnus. Kamuntik pa nga silang hindi ma-top 2 eh. Sila Magnus pa nga sana top 2 kung nanalo sila Magnus. Pero grabe dumire-diretso and 2-0 nila sa match itong leading na sila Giri. Ganun talaga ang kapalaran ng chess. Mahiwaga raw ang chess. Biri mo leading ka, double round robin. Tapos pagdating sa championship, doon pa natalo. $500,000 US. Big time na naman sila Piroshing. Nako po, grabe. Tuloy-tuloy ang daloy sa bulsa. Big time ang premyo. Ayun po mga kamatsas. At maraming salamat po sa pagsubaybay nyo dito sa ating sinubaybayang Tech Mahindra. No? Sana may Tech Mahindra din sa Pilipinas.
at ma-sponsoran ng Kamatsas at nang magkaroon tayo ng big tournaments dito. Sana lang mapansin po, no, itong chess sa atin dito sa Pilipinas para kagaya nila may mga big time tournaments. Whew! Salamat po mga kamatyas muli po sa mga gustong mag-enroll sa ating second batch ng group training online ay lapag ko lang po sa comment section below ang registration form para makapag-register na kayo. By November po ang start nun at ongoing na ang enrollment o registration ngayon. Pasok na po ulit at marami na nag-e-enroll. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.